Sabi nila papalitan na raw ng AI ang mga virtual assistant at honestly, madaling maintindihan kung bakit marami ang natatakot. Kayang gumawa ng AI ng emails, captions, reports, meeting summaries, content ideas, presentations at kung ano-ano pa. Ang dating inaabot ng ilang oras, kaya nitong simulan sa loob lamang ng ilang segundo. Kaya kung isa kang VA ngayon, baka napapatanong ka kung darating ba ang panahon na hindi ka na kailangan ng client mo. At kung beginner ka naman, baka iniisip mo kung worth it pa bang pumasok sa VA industry kung kaya na ng AI ang marami sa basic tasks. Pero ito ang isa sa mga mahalagang dapat nating tandaan. Hindi ibig sabihin na kaya ng AI isang task ay kaya na nitong palitan ang buong trabaho mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na bagay na kailangan mong palakasin para mas maging mas valuable ka sa clients kahit patuloy pang gumaling ang AI. At manatili hanggang sa dulo dahil sa huling bahagi, ibabahagi ko ang isang mindset na sa tingin ko ay mas importante kaysa sa lahat ng AI tools na pwede mong pag-aralan. So once again, welcome back to JOM or A Journey of Me. At ngayon, pag-uusapan nga natin kung paano hindi mapapalitan ng AI ang isang virtual assistant. Pero bago tayo pumunta roon, pag-usapan muna natin kung bakit valid ang takot sa AI. Valid naman talaga ang takot sa AI dahil maraming tasks na dati ay mano-manong ginagawa, pero ngayon ay kaya nang simulan gamit ang isang AI tool. Dati, kailangan mong gumawa ng email mula sa simula. Ngayon, pwede kang magkaroon ng maayos na first draft in seconds. Dahil kailangan mong panoorin ang buong meeting para gumawa ng notes, ngayon, may mga tools nang kayang gumawa ng transcript, summary, at action items. So yes, things are changing. Pero sa halip na itanong kung papalitan ka ba ng AI, mas magandang itanong kung paano mo ito magagamit para mas gumaling ka sa trabaho mo. Dahil hindi naman mawawala ang technology, ang mas mahalaga ay kung paano ka sasabay ng hindi nawawala ang sarili mong value. Which is why pag-usapan natin ang value number 1. Intindihin ang goal, hindi lang ang task. Maraming VA ang sanay na maghintay ng exact instructions. Kapag sinabing gumawa ng caption, gagawa ng caption. Kapag sinabing mag-update ng spreadsheet, mag-update ng spreadsheet. Kapag wala ng instruction, hinihintay na lang ang kasunod na task. Walang masama sa pagsunod, pero sa panahon ng AI, hindi na sapat na marunong ka lang gumawa. And apart from that, kailangan maintindihan mo rin kung bakit mo ginagawa ang task. Example, kapag pinapagawa ka ng social media post, wag lang isipin kung ano ang caption. Isipin mo rin kung sino ang audience, ano ang goal ng post, at ano ang gusto ninyong gawin ng viewer pagkatapos niya itong makita. Awareness ba ang goal, engagement, inquiries, sales, at kapag naiintindihan mo ang bigger picture, hindi ka na lang taga-execute. Nagiging bahagi ka na ng decision making. At mas mahirap palitan ang taong nakakaintindi sa business kaysa sa taong marunong lang sumunod sa instructions. Kayang gumawa ng AI ng caption pero kailangan pa rin ng tao para malaman kung tama ba ang message, bagay ba ito sa audience at makakatulong ba ito sa goal ng business. Kaya yan, punta na tayo sa value number 2. Gamitin ang AI bilang assistant. Kung natatakot kang mapalitan ng AI, isa sa pinakamagandang gawin ay gamitin mo ito bilang sarili mong assistant. Sa trabaho ko bilang marketing executive at project manager, ginagamit ko ang AI para mapabilis ang simula ng work. Sa marketing, pwede akong kumuha ng content ideas, hooks, campaign angles at first drafts. Pero ako pa rin ang nag-a-adjust ng tone, pumipili ng tamang message, at nagsisigurong align ito sa brand at goal campaign. Sa project management naman, ginagamit ko ito para sa meeting summaries, action items, follow-up emails at initial project plans. Pero ako pa rin ang nag-a-adjust based sa team, budget, timeline at needs ng client. AI helps me move faster but I still make sure that work makes sense. Iyan ang tamang gamit ng AI. Hindi para alisin ang sarili mong contribution, kundi para makapagbigay ka ng mas magagandang output sa mas maikling oras. Pwede nitong gawin ang first draft pero ikaw ang tagagawa or gagawa nitong client ready. Kumbaga, ikaw ang magsisilbing pinakautak at bibig ng plan na ginagawa ng AI para mas mabigyan mo pa ng mas magandang value ang output na ibibigay ng team mo para sa kliyente. Kaya naman, pumunta na tayo sa ating value number 3. Magbigay ng recommendation at hindi lang ng update. Isa sa mga pinakamalaking difference ng ordinary VA at valuable VA ay ang ability na magbigay ng recommendation. Halimbawa, may 2 social media VAs.
Ang una ay magsasabi, tapos na po ang post for this week. Ang pangalawa naman ay magsasabi ng, tapos na po ang post for this week. Napansin ko rin na mas mataas ang engagement sa videos kesa sa static graphics. Kaya suggest ko na dagdagan natin ang videos next month. Pareho silang nakatapos ng task, pero ang pangalawa ay nag-observe, nag-analyze at nagbigay ng possible next step. Ganito rin sa project management. Hindi sapat na sabihin mong late ang design. Mas valuable kung sasabihin pong late ang design ng 2 araw pero pwede nating unahin ang content review para hindi ma-delay ang buong project. Kumbaga, do not just report the problem. Offer a possible solution. Kapag nasanay kang magbigay ng context at recommendation, mas makikita ka ng client bilang partner at hindi lang tagagawa ng task. At iyon ang klase ng value na mahirap i-automate. Kaya sa ating mga VAs ngayon, it's always a very good thing for us to know how to give recommendations to the client dahil ang mga basic at repetitive tasks ay kaya nang gawin ng AI. You should offer value rather than doing a task that or something can be done by AI. At dahil napag-uusapan na natin ang skills, papasok na ang ating value number 4. Mag-specialize at palalimin ang knowledge mo. Magandang starting point ang pagiging general VA dahil matututo ka ng iba't ibang mga tasks. Pero habang tumatagal, malaking advantage kung may isang area kang mas malalim ang knowledge. Pwede kang mag-focus sa executive assistance, e-commerce, medical VA work, digital marketing, SEO, email marketing, bookkeeping, customer service o project management. Kapag may specialization ka, hindi lang tool ang alam mo. Naiintindihan mo rin ang problems, workflow at needs ng industry. Example, ang marketing VA hindi lang gumagawa ng posts. Naiintindihan niya rin ang audience, messaging, campaigns, analytics at conversions. Ang project management VA naman ay hindi lang gumagawa ng task list. Marunong siyang mag-manage ng deadlines, priorities, people at expectations. The deeper your knowledge, the harder you are to replace. Dahil kahit may AI, kailangan pa rin ng taong marunong magbigay ng tamang direction at marunong tumingin kung tama ba ang result. Kung pareho lang ang ino-offer mo sa kayang gawin ng free tool, magiging mahirap makipag-compete. Pero kung may experience, industry knowledge at business understanding ka, mas nagiging valuable ang output mo. At dyan na nga papasok ang ating value number 5. Kailangan mong palakasin ang human skills mo. Mahalaga ang AI tools, automation, prompting at data analysis. Pero hindi lang technical skills ang kailangan para maging valuable. Kailangan marunong ka ring makipag-communicate, kailangan marunong kang humawak ng feedback, at kailangan marunong kang mag-adjust kapag may pagbabago. At kailangan ka rin marunong magdesisyon. Kayang gumawa ng AI ng reply pero hindi nito lubos na naiintindihan kung paano kakausapin ang client na stressed or disappointed. Kayang gumawa ng AI ng project plan pero hindi nito automatically alam kung paano ba hahabulin ang team member na hindi nasasara ang working relationship. Kayang magbigay ng suggestion ng AI pero ikaw pa rin ang kailangan magdesisyon kung tama iyon sa actual situation. Your human skills still matter. Hindi mo kailangan maging perfect sa communication pero kailangan maging malinaw ka. Kailangan marunong kang magtanong kapag kulang ang details, kailangan marunong kang magsabi kapag mayroong risk. At kailangan kaya mong ipaliwanag ang recommendation mo ng madaling maiintindihan ng client. Because you are there to have the emotion, hindi gaya ng AI na based on facts alone. So when you are there as a VA, you should know how to communicate properly to the client so that all of the things that you are doing translates into a human work instead of an AI work. At dahil dyan, pumunta na tayo sa ating value number 6, maging reliable at kumuha ng ownership. Minsan, hindi naman complicated ang dahilan kung bakit pinapanatili ng client ang isang VA. Gusto lang nila ng taong reliable. Ibig sabihin, sumusunod ka sa deadline, nagbibigay ka ng update at nagsasabi ka kaagad kapag may problem at hindi ka biglang nawawala. Inaamin mo rin kapag may hindi ka alam at ginagawa mo ang sinasabi mong gagawin mo. Sa remote work, malaking bagay ang trust. Kapag dumating sa point na sinasabi ng client na ikaw na ang bahala, ibig sabihin nakikita ka nila bilang partner, hindi lang tagagawa ng task. Pero kasabay ng reliability ay ang ownership. Ang ownership ay hindi lang pagtatapos ng task. Ibig sabihin, iniisip mo rin kung tama ba ang process, kung may possible bang problema, at kung ano ang pwedeng gawin para mas gumanda ang result. Hindi ka lang naghihintay ng instruction. Tinitingnan mo rin kung ano ang next step at hindi ka lang nagsasabi na may problema,
dahil kailangan nagbibigay ka rin ng possible solution. Hindi ka lang nagre-report ng activity, tinitingnan mo kung may actual result. Less waiting for instructions and more ownership. Less focus on activity and more focus on results. Dahil naibigay na natin ang 6 na values, ito naman ang mahalagang paalala sa paggamit ng AI. Habang ginagamit mo ang AI, kailangan mo pa rin maging careful. Huwag lang basta i-copy and paste ang output nito. Minsan tama ang grammar pero generic ang message. Minsan confident ang sagot pero mali pa lang information. Minsan maganda pakinggan pero hindi naman bagay sa brand or audience. Kaya palaging mag-check kung gagamit ng AI. Kung caption naman, tanungin kung tunog ba talaga ito ng brand. Kung email, isipin kung tama ba ang tone. Kung research, i-verify ang details. Kung project plan, tingnan kung realistic ba ang timeline. Hindi rin lahat ng client information ay dapat ilagay sa AI tools. May confidential documents, customer details, password, financial information at internal company data na kailangan protektahan. Bago gumamit ng AI sa client work, alamin muna kung pinapayagan ba ito. Being responsible is also part of being valuable. Hindi sapat na mabilis ka, kailangan mapagkakatiwalaan ka rin. At dahil napag-uusapan na rin natin ang reliability, pag-usapan na rin natin kung anong klaseng VA ang mas madaling mapalitan. Mas madaling maapektuhan ang VA na puro basic at repetitive tasks lang ang kayang gawin. Kasama rin dito ang VA na ayaw matuto ng bagong tools, kinokopya lang ang AI output nang hindi ito chinecheck at laging naghihintay ng instruction, at hindi interesado sa goal ng business. Hindi dahil wala silang value bilang tao, mas madaling i-automate ang trabaho kapag wala itong kasamang judgment, context at decision making. And on contrary, anong klase nga ba ng VA ang mas hinahanap? Mas hahanapin naman ang VA na marunong gumamit ng AI pero hindi umaasa rito ng buo. Ang VA na nakakaintindi ng goal, ang VA na nagbibigay ng recommendations, ang VA na may specialization, ang VA na marunong makipag-communicate, ang VA na reliable at ang VA na may ownership. You do not need to know everything, pero kailangan willing kang matuto, mag-adjust, at patuloy na palakasin ang value mo. Kaya na nga, dahil nandito ka sa dulo ng part ng ating video, ang juicy thought na dapat mong tandaan, at ito ang gusto kong matandaan mo pagkatapos ng video na ito. Hindi ka pinapanatili ng client dahil ikaw lang ang marunong gumawa ng isang task. Pinapanatili ka nila dahil pinapadali mo ang trabaho nila. Kapag kailangan ka pa nilang bantayan, paulit-ulit na magbigay ng instructions at mag-check ng bawat output mo, madali kang ikumpara sa isang tool. Pero kapag naiintindihan mo ang goal, inuunahan mo ang problema, nagbibigay ka ng recommendations at kaya mong dalhin ang task mula simula hanggang tamang result, hindi ka na lang VA. Nagiging partner ka na nila sa business, and that is the real goal. Hindi ang maging impossible palitan, kundi ang maging mahirap palitan dahil malinaw ang value na dinadala mo. Dahil sa huli, hindi AI ang pinakamalaking threat sa isang virtual assistant. Ang pinakamalaking threat ay manatili sa level na kayang gawin ng AI. So nandito na nga tayo, paano hindi mapapalitan ng AI ang isang virtual assistant? Intindihin mo ang goal, hindi lang ang task. Gamitin mo ang AI bilang assistant. Magbigay ka ng recommendations, mag-specialize ka, palakasin mo ang human skills mo at maging reliable habang kumukuha ng ownership. Hindi mo kailangan talunin ang AI dahil hindi yan mangyayari. Kailangan mo lang itong gamitin habang pinapalakas mo ang mga bagay na hindi nito kayang ibigay ng mag-isa. Judgment, context, communication, responsibility, initiative, at higit sa lahat, ang trust. May mga tasks talagang mababawasan at may mga services na magiging mas mura. Pero hindi ibig sabihin na wala ng future ang VA industry. It simply means that the standard is getting higher. Hindi na sapat ang marunong lang gumawa, kailangan marunong ka ring mag-isip, hindi lang sapat na marunong lang gumamit ng tool, ngunit kailangan marunong ka ring magbigay ng tamang result. At hindi na sapat ang naghihintay lang ng instruction. Kailangan matuto kang umunawa, mag-recommend at kumuha ng ownership. Kayang gumawa ng AI ng output, pero ikaw ang nagbibigay ng tamang direksyon, quality at human connection. At dahil nandyan na nga lahat ng information na kailangan mo, ngayon, gusto kong marinig ang opinion mo. Bilang virtual assistant, paano mo ginagamit ang AI sa trabaho mo? Ginagamit mo ba ito para mapabilis ang task mo o may mga bagay pa rin na mas gusto mong gawin ng manual?
I-comment mo ang experience mo sa ibaba, baka makatulong din ang sagot mo sa ibang VA na hindi pa alam kung paano magsisimula. At kung may kakilala kang VA o gustong maging virtual assistant pero natatakot dahil sa AI, i-share mo na sa kanya ang video na ito. Kung bago ka pa lang dito sa channel, don't forget to subscribe. Dito sa JOM or A Journey of Me, we're talking about freelancing, work from home, career growth, digital marketing, adulting, traveling at mga totoong challenges sa pagbuo ng online career. Maraming salamat sa panonood. Once again, thank you so much. I am JOM for A Journey of Me and I'll see you on the next one.